Ang lalaki ay tinamaan ng maraming bala, ngunit sa halip na masaktan, ibinalik niya lahat ng ito at pinasabog ang kalaban sa likod niya. Hindi akala ng lalaki na siya ay hindi matitinag, kaya kinuha niya ang balabal sa tubig at nahuli ang lahat ng daan-daang mga barko ng digmaan. Sa ganitong paraan, ang liliput ay naging mas makapangyarihan dahil mayroon itong mga tao. At ang mga tao ay naging sikat. Halimbawa, ang isang gupit ay nangangailangan ng higit sa 12 mga designer. Ang isang kumpanya ay ipinadala sa likod. At pati ang isang board game ay isang tunay na bersyon. Gayunpaman, ang ganitong buhay na pinagsisilbihan ng inggit, kaya't ang general ng liliput ay labis na naiinggit. Kaya't dumating siya sa bansa ng kalaban ng magdamag, ipinakita sa hari ang disenyo ng robot at agad na ipinadala ng general ang bakal na itlog patungo sa lalaki. Nang makita ang ganoong kaliit na tao, hindi man lang nataranta ang lalaki. Tiniyak niya sa bansa na kaya niyang pabagsakin ito sa loob ng ilang minuto. Ngunit nang itaas ng general ang kanyang braso, ang bakal na itlog ay agad na naging isang bakal na mandirigma. Ang lalaki ay natakot at nabarahan, nagkunwaring kalmado at tinapik-tapik at nang matuklasan niyang tunay itong mandirigma, natakot siyang tumakbo. Ngunit pinatumba siya ng robot at saka siya hinawakan ng robot sa ere na parang manok. Ang lalaki ay patuloy na humihingi ng tawad sa general. At sa wakas, ang lalaki ay inatado sa tabla at ipinatapon magpakailanman. Nang muli niyang buksan ang kanyang mata, ang lubid sa kanyang katawan ay tinangay na ng dagat. Upang ipagdiwang ang kanyang pagtakas mula sa pagkakabigkis, hindi mapigilan ng lalaki na sumigaw ng ilang beses. Ngunit hindi inaasahan na ito pala ay magdudulot ng mas malaking kasamaan. Ang pagsigaw ay nakahatak ng isang mas nakakatakot na nilalang.